Buha tayo ng update sa mga sunog. Unahin natin ang nangyaring sunog sa Mandaluyong, mahigit na 50 kabahayan ang natupok. RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel! Jerry at Anthony, humigit kumulang sa 50 bahay ang kinaya ng Bureau of Fire Protection na tinupok ng apoy dito sa barangay Barangka Ilaya sa lungsod ng Mandaluyong. Matapos ang halos 4 na oras, idineklarang fire out o napula na itong sunog alas 6:23 ng umaga. Dalawang isinugod sa Mandaluyong City Medical Center dahil sa insidente. Isang 17 anyos na dalagitang nagtamo ng first degree burns at isang 21 anyos na lalaking nahirapan sa paghinga. Pero may mga ulat pa rito nang nawawala, Jared Anthony. Isang 24 anyos na lalaking nangungupahan dito ang hindi pa rin sumasagot sa tawag at patuloy na hinahanap sa ngayon. Kwento ni Kagawad Alex Santiago, isa sa mga unang rumesponde rito sa lugar, pahirapan ang paglikas ng sumiklab ang sunog pasado alas 2 ng madaling araw. Dahil kung makikita nyo ay napakakitid ng eskinita papasok at palabas sa apektadong area. Pakinggan natin si Kagawad. Actually, nagising na lang din kasi kami na nagsisigawan yung mga tao around 2 a.m. Paglabas ko ng pinto, which yung bahay ko naman, nandyan lang din naman sa bungad. Paglabas ko, nakita ko, lakas na ng apoy dito. Sobrang lakas na. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung radyo ko. Radyo kagad tayo sa mga pumbero natin, sa base. Salamat naman, nandyan naman kagad, nakaresponde naman. Bagamat nagpapatuloy pa itong investigasyon ng mga bumbero, sinasabing tumumbang kandilang sanhi ng sunog, lalo't nagsimula ang apoy sa bahay na naputulan ng kuryente. Patuloy sa pagsingaw ang usok dito mula sa mga nasunog na residential area, habang nasa pinakamalapit na mga covered court ang mga apektadong pamilya. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.